guys, good morning. Hello, mister. Good morning. Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. Kamusta kayo? How's life lately? So, we've been missing in action for past few weeks kasi hello? Nag-vlog na din siya kasi medyo na busy sa mga buhay-buhay. So, for today, samahan nyo kami for some errand. So, for today, pupunta tayo ng Shell kasi ipapa-PMS natin to si Celine. So si Celine is yung maliit naming car. So ang tagal na naming hindi naasikaso tong sasakyan. Parang simula nung nabuntis ako kay Zaki hanggang sa nanganak ako at ngayon 7 months na siya. Hindi pa rin to napapa-PMS. So hindi lang ba? So parang more wedding pa. Oy, Oo, before wedding pa. so before wedding, so mga 2 years na siyang hindi napapa-PMS. So, well, hindi naman kasi siya ganong ginagamit. So, lalo na nung nabuntis ako, hindi siya ganong ginagamit. Kasi medyo complicated yung pregnancy ko back then na palagi akong dinudugo. Parang konting kibot. Kasi di ba kapag maliit yung sasakyan, tapos malubak yung daan, maalog. So, ramdam mo yung dug-dug-dug. Kaya, hindi namin siya ginagamit. Ang ginagamit namin yung isa, yung Artiga, mas mataas. Yun. Anyway, yung PMS is one of my to-do lists back then. However, it's not on my, priority. So, mas inisip ko yung anak ko. So, hindi ko siya pinriority. So, lumipas na yung ilang buwan, actually taon. So, yun nga, as mentioned earlier, 2 years na, parang more than 2 years. Siguro probably, oo daw, 2 years and 3 months na siyang hindi napapa-PMS. Oo. So, backstory lang, itong car na to is binili ko back pandemic pa. So, when we decided to move from Manila to province, doon ako nag-decide na bumili ng sasakyan. Kasi first, malayo yung work. Kasi, I was working sa Makati before and yung chef ko, night siya, North America. So, night to GY na. So, madalas 12 a.m. na yung pasok ko, 11 p.m. So, ganun. Dito kasi sa Bulacan, may schedule lang yung bus. So, from here pa Manila, may schedule lang. Minsan, mga 9 p.m. lang. Yun na yung last trip nila. So, ayoko naman pumasok ng ganun kaaga, ng 3 hours earlier just to, para lang abutan. So, kaya ako bumili ng sasakyan. Tsaka convenience-wise, yun. And then for emergency purposes, ayun. Anyway, mura lang naman siya nung nabili ko. Parang 500,000. So, ang monthly ko nun, nagre-range lang to 12,000. So, well, hindi siya mura. Pero kinaya naman. Kasi matatapos ko na siyang bayaran this July. So, this July, 5 years na siya. So, graduate na tayo sa monthly amortization ng sasakyan. Thank you, Lord, na eraos. Ayun, so, yun yung reason kaya bumili ng sasakyan. Before, single pa ako. Tapos may sasakyan din naman si 2J, yung Artiga. So, siya naman, since Las Piñas to BGC Taguig naman siya. So, kailangan niya din ng sasakyan. And pag umuwi siya dito sa amin, so from Las Piñas to Bulacan, kailangan na talaga ng sasakyan. Kasi kung kukommuting niya yun, ang biyahe niya ay 4 hours. So, daig mo pa yung lumuwas ng Baguio. So, ganun. Kaya, yun. Nung kinasal kami, syempre, kinumbine na. So, dalawa tuloy yung sasakyan sa bahay. And most of the time, ang ginagamit namin yung sasakyan niya. Kasi ngayon, mas malaki, spacious, convenient. Lalo na pag may baby ka. Kasi diba pag may baby, ang daming dala. Stroller pa lang. Car seat, ang laki na ng ino-occupy. So, yung mga bag pa. Kaya kapag aalis kami, kahit kami lang tatlo, ang dami, puno na agad ng gamit yung likod ng sasakyan. Kasi
Di ba nga sabi nila kapag may baby ka, parang pag mag-overnight ka, may dala kang maleta. Kasi totoo naman talaga, ang daming gamit ng bata. So, kung tayo lang, backpack lang, okay na, diba? Pero kasi sila, marami silang mga anik-anik. Oo, sabi nung anak ko, oo daw. Yes, mommy. Oo, huwag mo na kunin yung mic ni mommy. That's not a toy, okay? Ayun, so, since hindi nga siya nagagamit, nakatenga lang siya doon. Actually, nag-iisip nga ako ibenta siya. However, yung sentimental value kasi na ito yung first car. So, gusto ko siyang i-keep na lang. Well, gagamitin ko naman din from time to time. Kasi kapag coding yung isa, so, ito naman yung gagamitan. So, ayun, samahan nyo kami magpa-PMS. So, by the way, dito na lang kami nagpapa-PMS sa Michelle. Dito malapit sa amin. Before, dun kami nagpapa-PMS sa may Tagig, sa may Lower Bikutan. Kasi maganda yung service doon. Yung owner nun, mechanicos talaga siya ng Suzuki. However, ang layo kasi. So, nalayuan kami. So, kaya dito na lang sa Shell. So, iniwan na namin yung sasakyan doon sa Shell, and since madami pang nakapila, mag-grocery muna kami. So, babalik na lang kami after. Probably we'll spend 30 minutes here. So, sa tawid lang ng Shell yung Save More, and grocery time na din naman namin for this month. So, ayun, samahan nyo kami mag-grocery.
Hello guys! So, we're done with the PMS. So, heavy PMS siya dun sa Shell. Bali yung PMS, umabot siya ng 6,100. Yun na yung labor tsaka yung oil na ginamit. Bali may discount kapag combo mo siyang in-avail, yung labor tsaka yung oil. May 20% discount ka. Anak no! Yun. Tapos, unfortunately, nung chine-check, okay yung makina, hindi pinalitan yung brake pad, yung sparks plug, kasi okay pa naman, yun nga, dahil hindi nagagamit. However, yung gulong is may bukol na, and marami na siyang tear. So, ayun. Syempre, as safety purposes, pinalitan na namin. So, yun, dun kami napagastos kasi ang isang gulong 4,000. So, Bridgestone yung pinalagay namin, which is same brand lang ng stock niya. So, ayun, we ended up spending 22,000 sa PMS tsaka palit gulong. Well, the good thing is they accept credit card as payment method. So, we don't have to shell out cash. And then, dun sa credit card naman, pwede mo siyang i-installment. For example, 3 months, 6 months, yun, para hindi din mabigat yung pagbabayad. So basically, pwede mong i-installment, para kang in-installment yung gulong, pa isa-isang gulong kada buwan. Yun, but anyway, yun, and then after that, we will going to Abenson. Zaki, ano ba? We will going to Abenson. Curious na curious siya sa mic, oh. Say hi. Hi! Ayun, so after, we will going to Abenson kasi bibili ng aircon para dun sa condo. We will visit the condo tomorrow para ma-install yung aircon since meron nang nagkumuha nung property. So, may occupied na siya for rent, for lease. By the way, bumuhos yung ulan dito kanina sa Bulacan. Ang weird kasi biglang lakas siya. Tapos, as usual, yung mga kalsada bumaha agad. So, na-worried lang na yung mga drainage. Umaapaw siya. Like yung tipong parang ano, alam niyo yung sabaw na kumukulo. Bumubulwak yung itsura. Ganun yung itsura ng mga drainage. Kasi nga sobrang puno na. Hindi siya properly, ano. Yun. So, medyo scary lang dun sa part na yun. Buti na lang saglit lang umulan, huminto din agad kasi kung hindi ang hirap for tricycle, ganyan, motor, kasi well, sa sasakyan din naman mahirap lalo na pag mababa, titirik, ganyan. So feedback lang doon sa sa Shell. Actually, partnership siya ng Shell at saka Garage Kings. So nakita ko yung logo kanina. So hindi siya entirely owned by Shell. They're just using yung products na Shell. So sa kanila yung labor, kay Garage King yung labor, tapos yung product na ginagamit nila, yung mga oils, ganyan, yung mga parts kay Shell. So yeah, feedback ko lang is okay yung service nila, and very transparent sila kapag sinabi nilang hindi pa kailangan palitan kasi okay pa, hindi nila pinapalitan. So hindi sila katulad ng Kasa. Charing, baka mabash tayo. Yun lang, gusto ko lang sabihin na hindi nila kapag okay pa, for example yung sa akin, hindi pinalitan yung brake pad, hindi pinalitan yung spark plug, yun, kasi okay pa, kasi nga hindi ka masyado nagagamit. So, pero they honestly mention about dun sa tires kasi nga expired na siya. So, 5 years hindi pa napalitan since binili. So, tama naman sila, may point naman sila kasi baka biglang sumabog. So, yun, since may bata at para lang din sa security, safety purposes, hindi naman nila sinabi na pag dumunguso ka, anak, hindi naman nila sinabi na ma'am, palitan mo na ganyan-ganyan. Sinabi lang nila na, ma'am, ingat na lang kayo dyan na sa gulong kasi may bukol na. Tapos pinakita nila yung gulong, pinakita nila yung mga sira. So, yun lang, very transparent. Tapos kami na yung nag-decide or nag-initiate na, sige sir, para lang din safe na palitan mo na lang. Palitan mo na yung gulong. Nadidistract ako sa anak ko kasi ngumunguso eh. Yun. So, yun lang yung feedback ko. And then yung costing nila, yung pricing nila, fair din, average siya. So, mas mura siya sa Kasa. Yun. And, yun, they accept credit card without charge. So, at may pakape dun sa waiting area.
So, very, very cozy na habang nag-aantay, pwede kang mag-work, pwede kang mag-charge. So, kung may kasama kang baby, comfortable kasi may aircon dun yung office nila. Yun lang. Buti may malapit ng ganun sa amin. Kasi yun nga, before, dumadayo pa kami ng Lower Bikutan. Kasi dun yung parang trusted na mekaniko talaga na kilala namin for Suzuki brand. Ayun lang. Oh, nguso ka na. Nguso na. Nguso. Oh, pout ka daw. Pout? You pout lang, you pout. Oh, ngayon ba tayo magnguso? Hindi ka pa rin naantok, ano? We're here. We're here na sa Abensan. Dito din mo tikman dito na. We finally got the booth. So, pinagkasya namin yung aircon dito sa may likod. Kasi, ayaw na namin gumastos sa pag-book ng transportation and cut off na yung delivery nila. So, we don't have a choice na pagkasyahin. At saka bukas para dire-diretso kami pagpunta dun sa condo. So, yun lang. We're on our way home and see you guys tomorrow. Hello guys! Good morning! So, we're on our way sa condo today. As mentioned last night. So, i-install na namin yung aircon dun sa unit para kasi mag-move in yung tenant around last week ng June. However, mid-June, mag-start na siyang mag-linis-linis, mag-install ng mga cortina and everything. So, yun. So, and after nun is probably mamamasyal. So, iikot-ikot lang kami sa mall within the area kasi may kailangan kaming bilhin na gamit ni... Hello, mister! Good morning naman! Good morning naman, Zaki! Ang pogi naman ng outfit natin today! Ang pogi naman ng outfit ng Choy Choy! What would you like to say? Good morning, vlog! Good morning, vlog! Good morning, vlog! Lalabas kami, pasyal kami! Say hi! Unfortunately, hindi may install yung aircon today. Kasi kailangan siyang i-schedule. So, yung maintenance team nila is
Sa Wednesday pa dadating. Kasi para sabay-sabay dun sa ibang unit. Yun. So, iniwan na lang namin yung aircon dun sa may mismong unit. And then, nag-iwan na lang din kami ng susi sa admin. Which, hindi allowed. Pero since wala namang gamit, as in bare naman yung unit, inalaw nila. And nag-issue na lang sila ng parang permit, something na acknowledgement ka na. So, pag na-install, babalikan na lang namin yung susi. Side comments? Ayun, so we're on our way to MOA. Mamamasyal lang. Para maiba naman, hindi pa kami nagla-lunch ng oras na 1:00 na. So doon na lang kami kakain at ipapasyal ang batang makulit. Hindi, mabait yan. Papasyal. So kapag talaga, no, pag may baby ka na, parang yung weekend, mandatory family day. I mean, pasyal day. Hindi naman kailangan na mall. Hindi din naman kailangan na gumastos. Nagkataon lang na nandito na kami sa labas. So, might as well pumasyal na. Kasi bilang taga Bulacan, ang layo ng MOA. So, we take our chances since nasa Manila na tayo. Diba na? Ay naman.